So what's up, kamusta? Ayos ba tayo dyan? So ngayong araw na to, nandito ulit tayo sa May Rusi. Pero sa Plaridel branch naman tayo kasi last time, eto raw vlog lang ulit to, no? So last time kasi, magpapaayos dapat tayo ng knuckle bearing dito sa may T-post niya. Kaya lang, hindi siya naayos. Kasi nga, merong nangyari na hindi ko inaasahan talaga. Kasi yung aking throttle body ay nasira, no? So pinalinis ko lang siya sa mekaniko doon, and ayun nga, ang kasamaang palad nasira siya. So kikwento ko sa inyo kung ano nga ba yung nangyari, pero pakita ko muna sa inyo si Pepe kung ano yung nangyari sa kanya, kasi ito, pakita ko na lang sa inyo para at least meron kayong idea bago natin ikwento. Okay? So ayan, on natin. Ganito ang nangyari sa kanya. So pagmasdan nyo yung ating tawag dito, RPM. Yan, nagloloko siya, taas baba. Tapos hindi siya umihinto. Yan, ganyan siya, hindi siya umihinto. Akyat baba siya. So ganun din. So minsan nawawala yung ganyan pag nirev natin. Yan, ganyan siya. Okay. So ganun yung nangyari kay Pepe. Ayan, ganyan nangyari dun sa ating Rusi RFI. Ayan. So yun lang naman. Kwento natin, okay? Yan, pagbabago dito. So dati ako dito. Dati dito ako nakatira. Dito ako malapit dati. Ngayon, lumipat na tayo, no? So yun na nga, nangyari kasi, so kwento ko na lang din. Ang nangyari kasi is, pinalinis ko yung aking throttle body para advice kasi nung mekaniko, dahil nga 48,000 or 49,000 na yung tinatakbo ni Pepe, wala pa siyang linis, sobrang dumi. Nakita naman natin yon, sobrang dumi nga nung nilinis. And then kasamaang palad kasi nung binalik nila is nagloko na. Wala na, hindi na nila maayos yung RPM, para siyang merong nakaipit. Ang may nakaipit na yung yung kable, tas akyat baba siya, sobrang taas nung RPM niya. Minsan kapag nasa traffic tayo, sobrang taas ng RPM, naka-steady naman siya pero sobrang taas. Ito naman pag nakaganyan o napahinga siya, ganoon lang siya, ganun. So pina-check na rin natin sa chief mechanic nila. Ang sira nga daw ay buong throttle body. So nagkakahalaga yun ng 2.7. So by order pa yon, wala siyang available sa Shopee. So doon ako na bad trip talaga, kasi nga pinunta ko doon, okay naman siya. Nung binalik sa akin is ganyan na. Tapos mababalitaan ko, sira yung buo. 'Di ba? Nakaka-bad trip nga naman kasi syempre hindi maliit na halaga yung 2.7. Tapos matagal ka pa maghihintay, pero kapag pina-rush daw ay 250. Estimated lang yun para sa Lalamove. Kaya medyo nababad trip talaga ako, kasi nga pang gastos na yun. Halos 3,000 yung gagastusin ko para lang doon. 'Di ba? Sana hindi na ako nagpalinis, sana hindi na ako nakinig na ipalinis yan. So doon lang ako nababad trip. Hindi naman ako galit dun sa mekaniko. Nababad trip lang ako dun sa sitwasyon na bakit ganun? Ba't yun yung nangyari? Ang talagang pinaka-concern ko is yung knuckle bearing niya. Sobrang, hindi ko alam, ang tigas na. So sobrang delikado niya kapag minamaniobra, lalo na kapag sumisingit ako, lumalaban talaga siya. Yun talaga yung pinaka-concern ko. Kaya napalitan, imbis na yung knuckle bearing yung atupagin ko, yung inatupag ko pa yung aking throttle body. So pinabalik ko na lang muna kaysa wala pa tayong budget para doon. Hindi siya naka-budget. Okay, alam niyo naman yan na hindi naman tayo mayaman. So lahat ng bagay is binabudgetan ko talaga para at least makontrol ko yung pera.
Yun lang naman. So ngayon, hinintay ko na lang yung mekaniko dito kasi papagawa ko yung aking knuckle bearing. Doon na lang muna kasi medyo nag-aalangan talaga ako. Dalawa yung iniisip ko. Yung RPM tapos yung knuckle bearing. So naglalaban yung utak ko eh. No, hindi ko alam kapag nag-rev shot bigla siyang umandar. Tapos yung knuckle bearing ko pa is matigas. Kaya doon ako nababad trip. So ayun, habang hinihintay natin, ikutan muna natin yung ating mga available na unit dito sa may Rusi Plaridel. Let's go. So ayan, habang hinihintay natin yung mekaniko, tingnan natin yung mga available unit dito. So meron silang Chariot 175, ito yung cargo. Ayan. So dito is Smart 125, Smart 125, tapos mga pang tricycle available sila rin. Ayan. So dito sa side, meron tayong mga repo. Ayan yung mga repo natin. So konti lang. Dito rin, mga repo din doon. Pero ito yung Breeze 150. No? So may mga vlog na rin tayo nito. And then, yun nga, mga pang tricycle. So dito sa side, marami silang available na repo. Ayan. Merong Flash 150 na carb type. Baka may trip kayo dito. Ayan. Yan yung ating mga unit dito. Ang ganda niyan. So, kita nyo ba? Ayan. Mga available unit nila rito. So, may mga RFI din sila rito. Ayan. Tanong natin si boss kung hindi ko alam kung ano gagawin natin dun sa throttle body. Nababad trip talaga ako eh. Pwede ba nating chop-chopin dito yung mga throttle body nito? Diba? Ayan, yung mga itsura or mga unit. Meron sila rito. Wala nang lumabas na gama, no? Wala nang lumabas. Parang ilalabas na yata yung RC250. Hindi ko alam. Nakita ko lang dun kay Mitch Motovlog eh. Na may na sila. May RC250. Yung hinihintay nyo. Ayan, so Flash 150X available pa rin dito. Ayan, Flash. Kulay red and kulay black yellow. Ayan. So dito mga sparkle, passion. Ayan, sparkle. Ayan, meron din doon. So ito yung available unit nila. So mga naghahanap doon sa mga bagong unit ni Rusi, wala pa. Kahit yung Ultra na pinakita ni Mitch, tapos yung Quest, yung tawag dito, ano pa ba yung Blade, wala pa rito. Sobrang bagal din nung production nila rito. Siguro sa Mindanao yun or sa Dumaguete yung mga unit na yun. Pero dito sa Luzon or sa Central Luzon, wala pa ako nakikita. So at least kapag may dumating, vlog ko pa rin, diba? Update ko kayo, okay? Ha? Kaya nga. Yung panggilid na lang kailangan ko palitan. Yung clutch lining yun, medyo pudpud na eh. Hey! Let's go. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen, looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted, yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. You gotta work hard, play hard, do it from the start. Cause how you do anything is everything is art. Stay consistent and do it every day. Don't let fatigue get in your way. Cause 10% of something is better than nothing. You better do something if you wanna be something.